isang kapalpakan niya, yung bigas. Tangina, sabi ko, sobrang kagaguhan talaga itong bigas na to, ha. Okay? Bago natin na ipakita or meron akong explanation tungkol dun sa bigas. Gusto ko munang ipakita sa inyo yung ayan, eto. Ganito po kasi ang sistema sa bigas. Ayan, may diagram po tayo. Nakuha natin to sa social media. Very accurate po ito and straightforward. Ang gobyerno, which is yung yung ano ba to, NFA, National Food Authority, bibili po sila ng bigas. Okay? Bibili sila ng bigas sa mga farmers. Magkano nila bibilin yung bigas sa farmer? 33 pesos. Ayan yung yan yung sinasabi nilang presyo eh. Yung binibenta daw ng 33, yan daw yung magiging 20. Okay? So binili nila yung bigas sa farmer ng 33. Tapos ibibenta nila ng 20. So sinong nawalan? Ayon dito sa diagram na ito, sino ang nawalan? Nai-gets nyo na ba yung diagram? Again dyan sa taas, nakalagay yung bigas, si taxpayer. Okay, binili ni government ng 33 pesos. Binarat pa yan. Tapos, ibinenta ni gobyerno ng 20 pesos. So nalugi ang gobyerno o hindi? Nalugi po tayo. Nang magkano? 13 pesos kada kilo ng bigas na bibili ng mga Pilipino. So in order for them na magkaroon ng 20 pesos na kilo ng bigas, kailangan pa nating gumastos. Kuha ninyo. Pera ng taong bayan, gagastusin para pambili sa mahal na halaga, tas ibibenta ng palugi para saan? Para yung taxpayers makabili ng murang bigas? Hindi. Kaya gumastos ang gobyerno. Nagwaldas siya ng 13 pesos kada isang kilong bigas na bibilin mo. Kasi nga eleksyon ngayon. Kailangan maging mabango ang gobyerno dahil meron siyang ikinakandidatong mga senador, congressman, gobernador, mayor. Pero kung titingnan mo, kung nakapagbenta ka ng 1,000,000 kilo ng bigas, o 1 million times 13, ganun kalaki yung nalulugi sa gobyerno. Maganda ba ito o pangit? Maganda ito pansamantala para lang may mabili tayo. Pero kung ito ang gagamitin nila na sistema para mapababa at masabi lang na maging 20 pesos ang kilo ng bigas, naglulukuhan tayo. Bakit? Kasi walang nabago. Ayuda pa din ito. So parang binigyan ka lang ng ayuda ng 13 pesos ng gobyerno para makabili ka ng bigas sa halagang 20 pesos. Kuha mo, ayuda pa din ito. Anong sinolve nito? Walang sinolve ito. Because technically, yung binili mong bigas, ang value nun, 33 pesos pa din. Okay, naka-discount ka lang. At yung discount na yun, saan kukunin? Sa pera mo din. Yung 13 pesos na ipambibili or lugi or subsidy ng gobyerno para makabili ka ng 20 pesos na kilo ng bigas, sana ginamit na lang yan sa ibang proyekto sa agrikultura. Para sana ikaw bilang isang magsasaka, kumita ka din, gumanda pananim mo, gumanda ani mo, maibenta mo talaga ng mura yung produkto mo. Hindi yung binili sa'yo ng mahal, binili mo ng mura, putik yan, gumastos ang gobyerno.
So pilay po tayo dito. Yan yung logic, yan yung totoong istorya na hindi ikinukwento sa atin netong mga nagpo-propaganda nito, nitong mga nagpo-proyekto nito. Sabi nila, wag nyo namang pigilan. Hindi naman pinipigilan. Yung 20 pesos na kilo ng bigas, yan nga ang gusto ng taong bayan eh. Pero dapat kasi yung 20 pesos na kilo ng bigas, natural na presyo niya na nabibili natin. Hindi artificial. Artificial tong 20 kasi ang original price yan 33. The government is paying 13 pesos per kilo just for you to afford the 20 pesos. So, ano ba to? Ano ba to? Sustainable ba to? Do you think? Tas ito pa nakakatawa. Putang ina, may nakita pa akong post ng mga gunggong na mga vlogger nila. Gagawin daw ito ni Bongbong Marcos hanggang 2028. At pag huminto na si Bongbong Marcos na presidente, mawawala daw ito. Kaya kailangan continuity. Dire-diretso daw si Bongbong Marcos na mamuno sa Pilipinas para sa 20 pesos na kilo ng bigas. Pukin ang ina nyo, hindi nyo pa nga nagagawa, putang ina, inaawardan nyo na yung tao. At ang gusto nyo pa, magpatuloy yung kanyang pananatili sa gobyerno. Bakit? Para magpatuloy din yung bayad sa inyo. Anak ng tinapay talaga to mga putang inan to. Ibinenta talaga ang kaluluwa. Di bali nang mahirapan ng mga kababayan nila basta busog sila. Tangina, pwedeng kumita ng pera sa maayos na paraan. O hindi yung putragis binabayaran kayo ng taxpayers money para pabanguhin yung pangalan ng napakabaho nyong principal, tapos naghihirap ang bayang Pilipinas. Nagiging part kayo ng corruption, putang ina nyo. Tapos sasabihin nyo, kailangan niya magstay ng matagal para dito tumagal. Hindi pa nga nagsisimula ito. Besides, ang kinausap pa lang ng presidente, Cebu. Si ano pa lang, si Gwen Garcia pa lang. At according to Gwen Garcia, marami daw silang bigas na nabili na. Nabili na sa halagang 33. Tapos ibibenta mo ng 20. Ano nangyari sa pera ng taong bayan? Eh di nalugi. Imbis na sa infrastructure mapunta para sa mga magsasaka. Nga. Now gets nyo na, ayuda pa din po ito. Form pa din po ito ng ayuda. So sana naiintindihan nyo yung ibig nating sabihin.